Sa bayan ng San Jose ay may isang batang nagngangalang Nico. Kilala siya bilang masayahin at makulit, ngunit napakatamad naman pagdating sa paglilinis ng kanyang mga gamit. Palagi siyang sinasabihan ng nanay Mila niya na linisin ang kanyang kwarto. Pero ang sagot niya lagi ay, mamaya na po. Isang umaga, sumilip si Nanay Mila sa kwarto ni Miko. Anak naman, parang dinaanan ng bagyo itong kwarto mo. Ayusin mo na nga ang mga laruan mo at itong mga nagkalat na damit. Ay, mamaya na po talaga. Sagot ni Miko habang tutok sa kanyang tablet at abalang-abala sa paglalaro. Lumipas ang ilang araw at lalong dumami ang kalat sa kwarto ni Miko. Isang hapon, dumalaw ang kanyang matalik na kaibigan na si Jepoy para makipaglaro. Hala, Miko, paano tayo maglalaro kung ganito kagulo ang kwarto mo? Hindi na makita kung nasa ng mga laruan. Sabi ni Jepoy na napapailing pa. Sandali lang, Jepoy. Nandito lang yun eh. Sagot ni Miko habang naghahanap sa tampak ng kalat. Nalungkot si Jepoy. Sige, uuwi na lang muna ako. Sabihin mo na lang sa akin kapag malinis na dito, ha? Kinabukasan, pasukan na naman sa paaralan. Nataranta si Miko dahil hindi niya makita ang kanyang school ID. Hinalugog niya ang bawat sulok, pero wala pa rin. Nay, nakita niyo po ba ang school ID ko? Tanong niya habang kabado. Kasi nga anak, lagi kang tamad maglinis. Kung malinis ang kwarto mo, madali mo sanang makikita yung nawawala mong ID. Sagot ni Nanay Mira. Dahil hindi agad nahanap ang ID, nauli sa klase si Miko. Mabuti na lamang at may dala siyang sulat mula sa kanyang Nanay Mira na nagpapaliwanag ng sitwasyon. Pagdating niya sa paaralan, sinalubong siya ni Teacher Ana. Pagbibigyan kita ngayon, Miko, dahil may sulat ka mula sa nanay mo. Pero tandaan mo, mahalagang isuot ang iyong ID araw-araw. Itinuturo namin ito sa lahat ng estudyante para sa inyong kaligtasan at para matuto kayong sumunod sa mga alituntunin ng ating paaralan. Opo, Teacher Ana. Pasensya na po talaga. Hindi na po mauulit. Nahihiyang sagot ni Miko habang natungo. Miko, mahalaga ang pagiging maayos. Kapag magulo ang gamit mo, pati responsibilidad mo ay apektado. Dagdag pa ni Teacher Ana bago siya binapasok sa silid-aralan. Pag-uwi mula sa eskwela, napang-isip-isip ni Miko ang sinabi ng Nanay Mila niya at ng kanyang guro. Ayoko nung mahuli ulit at mawala ang kaibigan ko dahil tamad akong maglinis. Sabi niya sa sarili. Agad niyang inayos ang kwarto niya. Unti-unting nawala ang kalat at sa ilalim ng mga tambak na laruan ay nakita niya ang kanyang ID pati na rin ang nawawala niyang tsinelas. Wow! Ang dali naman palang makita mga gamit kapag maayos ang kwarto. Sabi ni Miko. Sumilip si Nanay Mila at napangiti. Kinabukasan, dumalaw si Jepoy sa bahay ni Miko. Nagulat at natuwa ito nang makita ang malinis na kwarto ni Miko. Wow, Miko! Ang linis na dito! Tara, laro na tayo! Masayang sabi ni Jepoy. Oo, Jepoy. Salamat ha. Alam ko na ngayon kung gaano kahalaga ang pagiging malinis at maayos. Sagot ni Miko. Simula noon, naging masipag na si Miko sa paglilinis ng kanyang mga gamit at kanyang paligid.